Gusto ko nang lumabas, kaso yun nga, natatakot pa din akong maglakad kasi nga nahihilo ako, nanlalamig ako kapag tumatayo ako. Gusto ko magpasalamat dito kay Kiska. Ito lang yung kaibigan ko. Kaibigan kong daw pinabayaan. Lagi ako natutulog sa dibdib niya para akong baby. Ngayon guys, today, nag-decide na ako na umuwi na. Pero sana kaya ko maglakad. Pa kasi ako nakakatayo hanggang ngayon. Pero i-wheelchair na lang ako. Siguro sa bahay na lang ako maglalakad-lakad. Okay naman lahat ng, stable naman lahat ng vital signs. Vital signs ko. Okay naman na lahat. Gusto ko nang lumabas, kaso yun nga, natatakot pa din akong maglakad kasi nga nahihilo ako, nanlalamig ako kapag tumatayo ako. Tapos syempre meron pa mo siyang mga konting bleeding. Tapos nagpapalpitate ako. Ang kalaban ko na lang ngayon is yung iisip ko. Alam niyo mga mare, share ko lang. Ang ganda ng tahi ko. Kasi ano lang siya, tuldok lang siya. As in, parang ano lang siya. Para siyang... Parang na-scratch ng kuko. O, para lang siyang na-scratch ng kuko lang. Sobrang liit. Dapat kahapon pa ako na nakalabas. Kaso, ayoko pa nga umuwi. Kasi nga, sabi ko, nahihilo pa ako. Ayoko pa nga sana umuwi ngayon eh. Kasi okay lang doon naman ako dito. Kaso, kailangan ko na rin talagang umuwi. At namimiss na ako ng anak ko. Pero hindi na ako masyadong haggard. Wala pa akong ligo. Balita ko, malakas binat ng ganito. Kaya kailangan mag-inat. Day, may binat na nga ako. Lalo pa ako mabibenat. Ay, nagko day. Talagang todo. Ingat talaga ako. Wala na lahat. Nag-aantay na lang kami ng... Tsaba. Nag-aantay na lang ako ng oras. Nakapag-discharge na rin kami. Grabe yung bill. 1 million, mare. Pero at least safe ang buhay mo. Windang ako dun Guys, alam nyo, hindi talaga madali magbuntis, no? Mahirap pala. Hindi siya ganun kadali. Sobrang hirap. Lagi ko tong dati nabuntis ako 7 months. Sunod si Mikey 8 months. Miracle baby yan si Mikey. Ngayon naman ganito. So, hindi ko alam. Wala na, hanggang doon na lang siguro yung isa lang anak ko. Pwede pa naman ako mabuntis pero ayoko na. Ayoko na muna. 50-50 yung buhay ko, day. Hirap. Ayun. Maraming stress ngayon pero alam ko, after nitong mga ganitong stress, hindi naman kasi lahat ng buong buhay mo masaya ka. Meron ka talaga dapat minsan pagdaanan, 'di ba, ng mga challenge, struggles, ganyan. Pero dapat lakasan mo lang yung loob mo. Ngayon, meron akong hinaharap na trauma. Ang trauma ko, yung dinala ko dun sa operating room. Yung mga ganun, mag-isa lang ako. Tapos kung paano ako, meron pa kasi ang aftershock na pagkatapos mong operahan, nagka-hallucinate ka. May ganun. Nakakatakot na parang sabi ko, gising na ako, naririnig ko sila after kong operahan. Naririnig ko sila. Pero hindi ko pa maimulat yung mata ko. Sabi ko, gising, 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 check, gising. Gumaganon ako. Parang sabi ko, parang hindi ako magising. Pero, nagdasal lang ako. Gigising na ako. Tapos ngayon, ang kinatatakutan ko na lang yung pagtayo kasi baka mamaya mahilo ako. Kaya ang gagawin namin, unti-unting tayo, upo, ganun siguro. Tapos pagdating sa bahay, pahinga ulit, kain ng marami, ganyan, basta ganun lang. Ang hindi ko malabanan ngayon, dati gusto kong matulog. Ngayon naman, ang nilalabanan ko, yung gising. Yung antok. Gusto ko naman magising. Kasi wala na akong eyebag, Ilang hours na akong tulog. 24 hours ng 24 hours. Excited na ako umuwi, actually. Kaso, yun nga, medyo hilo-hilo pa. Siyempre, gusto ko magpasalamat dito kay Kiska. Ito lang yung kaibigan ko. Kaibigan kong daw pinabayaan. Lagi ako natutulog sa dibdib niya para akong baby. Ayan. Puyat yan. Laki ng sakripisyo sa akin yan. Siya ang nag-aalaga sa akin. Nabi. Ay nako, hindi pantay ang noo ko. Papa-ice ko talaga today pag magaling na ako. Para ko nakaltukan Antog ka ba? Kaya nangyari sa akin to, kagkasaya ko ng masakit sa first time ba? Pero hirap pala ng ectopic, no? Maano pala siya. Delikado, sobra. Nababasa ko kasi sa mga comment, hindi lang ako ang nagkaroon ng ganito. Ang dami kasi tsaka white. Yung siya, yung pakiramdam na, buntis ka, pero ang sakit pala niya. Yung konting ganun mo lang. Sobrang sakit. No? Sobrang pain talaga. Yung noo ko parang nakaltukan na ewan. At syempre, thank you Lord, binigyan mo ako ng chance. Diba? Miss na miss ko na si Mikey. Ang kailangan natin labanan ngayon ay ang takot. Trauma kasi talaga. Nakaka-trauma. May trauma na nagaganap, Pipikit ako, meron ako mga naiisip. Ganun. Pero,
dapat natin yung labanan. Tapos yun nga, nakakatakot na magpatira. Nakakatrauma. Okay na ako sa ganito. Magagala na lang ako. Magagala. Mag-focus sa negosyo. Focus sa family. Family with grace, syempre. Focus sa Huwag muna tayong mag-focus sa mga kaartihan ko. Diba? Syempre, lumaban talaga ako dahil marami pa akong obligasyon sa buhay. Tapos ang dami ko nababasa, yung mga ectopic daw nila, dalawa yung kinakat. Sa akin kasi yung isa yung kinat. Yun nga. Kasi, ganun pala yun. Halata pa sa mata ko kasi antok na antok pa ako. Alam nyo, 24 hours na akong tulog pero antok na antok pa din ako. Hindi ako masyado nakakatulog. Nakatulog ako pero naiisip ko. Yung pag naiisip ko siya parang, diba matulog ako biglang gaganon ako kasi parang napapanaginipan ko pa siya. Kaya, pipray lang ako. Ganun, tapos meron ako iniinom na gamot para pampatulog. Medyo iba yung pinagdaanan ko ngayon. Siguro sa ngayon, nanahin ko muna, syempre, yung sarili ko. Syempre, mas kailangan ako ng family ko. Nanahin ko muna yung sarili ko at kailangan ako ng Mikey. Focus muna tayo sa sarili at sa pamilya. Yun na lang muna. So anyway, yan, uuwi na ako maya-maya. Siguro mga 10. 9. Yan, uwi na ako ng 9. Sa wakas, makakahiga na ako sa bahay. Ayun, at syempre,